Tuwang-tuwa ako nang dumalaw sa akin si Nemesio. Ilang buwan din magmula nang huli kaming nagkita at nagkausap, nadestino daw siya sa malayo kaya walang signal sa lugar kung saan ang kampo nila. At yung nangyaring pagdukot sa kanila ng mga rebelde, buti na lamang hindi sila pinatay. Karamihan kasi ng dinudukot ng mga rebelde ay pinapatay nila. Salamat naman Nemesio na nasa mabuti ka ng kalagayan. Alam mo bang nag-alala ako nang mapanood ko sa TV ang balitang nakidnap kayo ng mga Abu Sayyaf, yinakap ko siya. Hindi ko pa oras kaya buhay pa ang kagwapuhan ko. Ikaw talaga, nakuha mo pang magbiro, aba, delikado ang mga taong yun, wala ng Diyos ang mga grupong yun. Kahit nga sarili nilang kababayan pinapatay nila, pati mga batang walang kinalaman sa gulo kaya nilang saktan, mga wala silang kaluluwa, mga demonyo na nabubuhay sa lupa. Naiinis ako sa mga taong walang pakialam kahit makapanakit, sarili lang nila ang iniisip, hindi ang makipagkapwa-tao. Ang mga grupo ng Abu Sayyaf ay wala ng moral, hindi na sila naniniwala sa Diyos or kahit sino, na brainwash na kasi ang mga utak nila, kaya nakaprogram na pumatay sila, kahit sino kaya nilang patayin, mga wala na silang mga puso. Buti naman nakatakas kayo, aba halos 2 buwan kayong nakidnap. Salamat sa concern, ito nga kahit nakidnap kami ang tikas ko pa din, pagmamalaki nito. Ang hangin ha, kumain ka na ba? Naghanda ako ng tanghalian alam kong paparito ka, naging matalik na magkaibigan kami ni Nemesio mula noon, siya ang tumulong sa akin na mag-move on, ang laki ng nagawa niya sa buhay ko, he is my hero to me. Aba hindi ko tatanggihan ang alok mo, mapapadami ang kain ko niyan hindi kasi ako nag-almusal kanina. Bakit hindi ka nag-almusal? Ikaw talaga, huwag kang mag-skip ng pagkain, masama yan. Salamat Han, napairap ako sa kanya. Lagi niya kasi akong binibiro, tinatawag niya akong honey. Oh, by the way nandyan ba si Leonila? May pasalubong ako para sa kanya. Madalas niyang bigyan ng pasalubong ang kapatid ko kaya tuwang-tuwa naman ang kapatid ko. Ate Marcela, may napahinto ng pagsasalita si Leonila. Hi Leonila, napangiti ang kapatid ko sa pagbati ni Nemesio. Tumayo si Nemesio para bigyan ng halik sa pisngi ang kapatid ko. Napakunot ako ng noo nang mamula ang pisngi nito. I have pasalubong for you sana magustuhan mo. Binili ko yan doon sa lugar kung saan ako nadestino. Salamat Kuya Nemesio, buti nakauwi ka na. Oh, by the way off ko bukas. Ipapasyal ko kayo. Naku, dapat nagpapahinga ka. Nakakahiya naman na spend niya ang oras niya sa amin. Ayos lang naman sa akin, ayokong magstay sa bahay mas lalo akong manghihina, gusto ko palaging may action ang buhay ko. Naku sa iba lang yan mas gusto nilang humilata kapag day off nila. Napangiti ako dahil kahit hindi niya kami kaano-ano pero kung ituring niya kami para niyang pamilya. Salamat Kuya Nemesio dahil lagi kang nandito at lagi mo kaming tinutulungan. It's okay sweetheart, it's my pleasure to help you, because you like my family to me. Dito ka na kumain, tumango ito habang may malawak na ngiti sa kanyang lobby. Kinabukasan, naghanda na kami ni Leonila dahil sesanduan kami ni Nemesio, ipapasyal niya daw kami sa isang sikat na pasyalan, hindi naman niya binanggit kung saan, habang inaayos ko ang mga bote ni Nathan, tinext ko si Weng na hindi muna kami makakapunta sa bahay ng amo niya dahil may pupuntahan kami. Ate ito yung isang damit ni Nathan, magdadala pa ba ng water niya ate? Oo pakilagay na lang sa bag, baka kasi mauho itong batang pogi na ito eh. Gusto kan I treasure ang bawat araw na kasama ko ang anak ko at ang kapatid ko. Ang buhay ng tao ay maikli lang hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Kaya hanggat maaari lagi kong niyayakap ang mga mahal ko sa buhay, sila na lang ang mayroon ako. Ate kanina pa kita kinakausap, nakatulala ka lang at nakatitig kay Nathan. Bakit, namimiss mo na ba si Kuya Nathaniel? Hindi ko nga naiisip yun at bakit ko naman namimiss yun, wala akong maisip na ikakamiss sa lalaking nanakit ng damdamin ko. Ewan ko sa'yo Leonila, napahagod ako ng tingin sa kapatid ko, naka-makeup ito ng slight, maganda ang kapatid ko sa katunayan mas maganda ito sa akin, madaming ang nagkakagusto sa kanya at madaming manliligaw, pero isa man sa manliligaw nito ay hindi niya sinagot, mga gwapo at mababait naman ang mga lalaki, madalas dumalaw ang mga ito sa bahay, lalo ngayon na nagtratrabaho na ang kapatid ko. Hindi ko alam kung bakit wala pang boyfriend ang kapatid ko,
Sinabi ko naman na okay lang na magkaroon na siya ng boyfriend. Tapos naman na siya ng pag-aaral at may maayos ng trabaho. Si ate talaga, deny ka pa dyan, halata ka naman. Oh, hayan na si Nemesio, kunin mo na itong si Nathan, isasara ko na itong pinto. Nang maisara ko na ang pinto, nagtuloy na ako sa labas. Nakaparada na doon ang sasakyan ni Nemesio, isang sasakyan na mukhang mamahalin. Nakita kong tatak ng sasakyan ay jeep. Sa isang sikat na pasyalan sa Taguig City kami pumunta. Tuwang-tuwa ang anak ko at si Leonila dahil sa iba-ibang uri ng isda na nakikita nila. Wala kaming ginawa ni Leonila kung hindi magpa-picture. May mga kuha din kami kasama ito. Nang magutom, inaya niya kami sa isang kainan na puro seafood ang iniluluto nila. Wow, Kuya Nemesio, ang sarap ng mga food dito. Nabusog kami ni ate, thank you. You're welcome, hon. Masaya na ako na napasaya ko kayo ng ate mo. Habang palabas kami ng restaurant, may nakasalubong kaming tao na ayaw ko nang makita pa. Walang iba kung hindi si Nathaniel kasama si Nadia. Naramdaman ko ang kamay ni Nemesio sa aking balikat. Han, halika na, baka matraffic pa tayo sa pag-uwi. Napatingala ako at tumango sa sinabi niya. Napasulyap ako kay Nathaniel. Nang magtama ang aming mga mata, malungkot ang mukha nito. Iniwas ko ang tingin ko at nagpatuloy sa paglalakad. Bakit ba ako maawa sa kanya? Mukhang masaya naman sila ni Nadia. Magkasama pa sila ngayon, pero napansin kong hindi kasama ang anak nila. Mas mabuti ng ganito, ituring na lang namin na hindi kami nagkakilala. Mas okay pa para maayos na ang buhay namin. Kahit na ba may anak kami, wala namang mababago. Iniwan niya ako at pinagpalit sa iba. May salo-salo ang pamilya namin at pamilya ni Nadia. Ayoko sanang pumunta kung hindi dahil lang kina mommy at daddy. Ayoko namang ipahiya ang mga magulang ko sa kanila. Nagsuot lang ako ng simpleng polo at pantalon. Napatingin ako kay Nadia na kung todo ang suot nito. Hindi naman kami a-attend ng party, knowing her. Hindi yata mawawala sa kanya ang pagiging mataas nito. Hindi ko na pinasama si Enzo dahil tulog ito, tsaka may sipon siya. Ayoko namang ilabas namin, may sakit ang anak ko. Uuwi din ako kapag nakapag-dinner na kami. It's weekend, supposed to be my bonding with my son the whole day. Sabi ko pa naman kay Weng na nandito ako. Buti na lamang hindi naman pala uuwi sa probinsya si Weng. Kailangan ko sigurong hindi muna pumasok ng mga ilang araw para naman makabonding ang pamilya nito. Ikaw na muna ang bahala dito, Weng. I am so sorry, hindi ko na naman natupad ang pinangako ko sa'yo. Sa Monday hindi muna ako papasok para makapag-day off ka naman. Bakit ka nag-so sorry sa kanya? Hindi mo dapat ginagawa yan. Ikaw ang amo, hindi siya. Matt Arena, sabi ni Nadia sa akin. Ano naman masama? Nangako ako sa kanya na day off niya ngayon para makauwi sa pamilya niya. Pero hindi ko natupad. She certainly deserves an apology. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ni Nadia. I have one word. Magda-day off ka ng Monday. Salamat po, sir. Huwag po kayong mag-alala, aalagaan ko si Enzo habang wala po kayo. Salamat. Narating namin ang restaurant na walang imikan. Habang naglalakad papasok ng restaurant, bigla niyang hinawakan ang braso ko. Binigyan niya ako ng ngiti sa lobby. Kaya napatingin ako sa kanya nang may pagtataka. Pagkatingin ko sa may unahan namin, napatigil ako sa paglalakad, parang iisang tao lang ang nakikita ko sa paligid. Walang iba kung hindi si Marcela. Marcela, feeling ko narinig ni Marcela ang pagsambit ko sa kanyang pangalan dahil napasulyap ito sa akin. Nagigting ang pangako nang may umakbay na lalaki kay Marcela. Nagkadurog-durog ang puso ko nang magtitigan ang dalawa. May iba na pala siya. Hindi na niya ako mahal, kaya pala ayaw na niya akong maging parte pa ng buhay niya. Dahil mayroon ng taong nagpapasaya sa kanya. Ano ba naman kasi ako sa kanya? Ako lang naman ang sanhi ng lahat ng paakit niya sa buhay. I feel exhausted today. Is it because of what I saw earlier? It hurts, but I will accept everything. Dahil ito ang kabayaran ng lahat ng paakit na sinapit sa akin ni Marcela. I should accept it. Si Enzo na lamang ang nagbibigay kapanatagan ng kalooban ko. Siya na lang ang mayroon ako. Sir, magandang gabi po, sir. Good evening. You should rest. I'll take care of Enzo. I want to say sorry to what happened earlier, I said in apology. Ayos lang po yun, sir. Bamaling ang tingin ko sa anak ko. Hi baby Enzo. Kinuha ko siya sa crib niya at pumunta sa kama namin. Inihiga ko siya doon para patulugin. Hinawakan niya ang pisngi ko habang nakangiti.
Gusto mong makita si Mama Marcela, Mama Sela? You like to go to park tomorrow to see Mama Sela? Napangiti ang anak ko sa binanggit kong pangalan. She likes charity. Sino bang tao ang hindi magugustuhan si Marcela? She has a pure heart, pure soul, pero sinayang ko lang ang pagkakataon na makasama ang babaeng karapat-dapat na mahalin. Maaga akong gumising para maghanda dahil aalis kami ni Enzo. Wala sa bahay si Nadia, hindi ko alam kung saan nagpunta. Wala naman akong pakialam kahit kasuklaman niya pa ako. Nakatulog pa ang anak ko kaya hindi ko pa ginising. Naabutan ko pa si Wen na paalis na. Sir, aalis na po ako. Ingat sa biyahe. Good morning, Enzo. I bent down to kiss his forehead. Inumang nito ang maliliit na mga kamay. I picked him up. I winced when I felt my son's sweat. I need to remove his diaper. We went in bathroom to change his diaper. Kailangan kong matutong gawin ito dahil malamang gabi na makakauwi si Weng. Tuwang-tuwa ang anak ko nang marating namin ang park na malapit dito sa village namin. Presko ang hangin dito dahil siguro sa puno na nakapaligid. Ngayon lang ako pumunta dito sa tagal na naming nakatira sa village. Ngayon ko lang nakita ang park na ito. Hindi magkamayaw sa kakatingin sa paligid si Enzo. Parang gusto mo dito anak, nandito si Mama Sela. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Mahigit 1 taon na siya pero matatas siyang magsalita. You meet Mama Marcela here? Nang banggitin ko ang pangalan niya ay napangiti ang anak ko. Mama, Mama, sabi niya sabay turo sa kung sino. Napatingin ako sa direksyon na tinuturo ng hinliliit niya. Napaawang ang lobby ko nang makita ko ang babaeng gusto kong makita. Marcela, pumunta ako ng park para ipasyal muli si Nathan. Magbabaka sakaling naroon din si Weng at si Enzo. Habang naglalakad palingalinga ako sa paligid para hanapin si Weng, nakalimutan ko kasing i-message. I text ko sana kaso naiwan ang cellphone ko sa bahay, hindi ko na naalalang kunin dahil nakaligtaan ko na. Marcela, nanigas ang katawan ko nang marinig ko ang pamilyar na boses. Dahan-dahan akong napalingon sa pinanggalingan ng boses. Bumungad sa akin ang nakatayong si Nathaniel. Nanlaki ang mata ko nang makita ko si Enzo. Nakangiti na kaagad ito sa akin. Mama Sela, inumang nito ang maliliit na braso, ibig sabihin nagpapabuhat ang bata. Kahit may mga katanungan ako kung bakit kasama ni Nathaniel si Enzo, nilapitan ko ang bata. Hi baby Enzo, what are you doing here? Where is Ate Weng? Yamakap bigla sa akin si Enzo. He is so sweet. Napatingin ako kay Nathaniel na nakatitit sa akin. She go to province, it's her day off. Paano niya nakilala si Weng? Paano mo naman nalaman, kahit alam ko na kung ano ang sasabihin niya? Hinintay ko kung ano ang isasagot niya. Ako ang amo ni Weng, Enzo is my son, nakangiti sa akin ang bata. Kaya pala may kamukha siya, hindi ko lang matandaan kung sino, si Nathaniel pala yun. Nagpapabuhat si Enzo sa akin, hindi ko kayang hainian ang bata, kahit sa ayoko sa ama niya. Mama, napatingin ako sa anak kong si Nathan nang humikbi na ito. Nagulat ako nang kunin ni Nathaniel ang anak niyang si Nathan. Don't cry baby, I got you. Anak niya na hindi nito alam, noong una gusto kong sabihin kay Nathaniel na may anak kami, pero ngayon nakita ko siya pinangunahan na ako ng takot. Hindi ko ipinagkakait ang pagkakataon na magkakilala ang mag-ama, pero yung feeling na hindi pa pala ako handa sa mangyayari kung sakali. Nakatitig ang anak ko kay Nathaniel. Hindi ba nakikita ni Nathaniel ang pagkakahawig nilang dalawa? Paano naman niya makikita ang katotohanan kung sa una hindi niya tanggap na hindi ako magkakaanak, pinaniwalaan na niya yun, ang masakit na katotohanan na hindi totoo ang sinabi ng doktor sa akin, hindi ko alam kung paano nangyari yun. Nang malaman kong may sakit ako noon, I asked the doctor na humawak sa case ko. Wala naman daw problema sa akin or sa uterus ko. Kaya hindi daw ako nabubuntis dahil sa hindi natataon ang pagniniig namin sa fertility period ko. Dahil na din siguro busy si Nathaniel noon kaya minsan lang kami nagkakaroon ng time para sa isa't isa. Sana sinamahan niya ako noon na harapin namin ang problema. Alam kong may taong gustong sumire sa amin, walang iba kung hindi ang pamilya niya. Sa una palang ayaw na nila sa akin, hindi ako welcome sa pamilya nila. Naging mahina si Nathaniel na ipaglaban niya ang pagmamahal niya sa akin. Marcela, alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Gusto kong ituwid ang lahat ng yon. Just give me one more chance, love. Nakakaramdam na naman ako ng pamilyar na sakit. Nangilid ang luha ko. Bakit humihingi pa siya ng isa pang pagkakataon?
kasal na siya sa iba. Ayokong pag-usapan ang nakaraan, Nathaniel. Hindi pa ako handang ibigay sa iyo ang hinihingi mong kapatawaran. May mga kanya-kanya na tayong buhay. We're not married anymore para ayusin pa natin ang mga gusot natin sa isa't isa. Hindi na natin maibabalik ang dati kahit humingi or lumuhad ka pa sa harapan ko. Nasaktan ako ng sobra, nandito na din tayo, sasabihin ko na kung ano ang gusto kong isumbat sa iyo noon pa. Iniwanan mo ako, ipinagpalit sa iba. The worst part is you got her pregnant. Why? Because I can't give you a child. Hindi mo alam, mas masakit sa akin yun. Isang sampal sa akin bilang isang babae. Doble ang naramdaman kong sakit. Alam mo ba yung pakiramdam na iniwanan ka sa ere? Triple ang sakit ng naramdaman ko kaysa sa naramdaman mo noon. Selfish ka, Nathaniel. Hindi mo alam kung gaano kasakit iwan ka ng taong akala mo mamahalin ka ng buong buo. Hinawakan ni Nathaniel ang braso ko. Nagtatakang nakatingin siya sa amin ng kanyang ama. Si Nathan naman hindi maalis ang titig kay Nathaniel. Please honey, pagbigyan mo na ako. I'm begging you, just give me one more chance. Ibinaba ko si Enzo at ibinalik sa stroller niya, but he suddenly cried. He calls my name. I felt sorry for him but I had to leave. I took my son in Nathaniel's arms. I put him in his stroller. Narinig kong umiiyak si Enzo. Pinigilan ko ang sarili kong puntahan siya at pakalmeyan siya. Buti naman ang anak ko, nakikiuso lang siya sa amin. Mama Sela, sambit ni Enzo habang papalayo ako. Hindi ko kayang marinig kung paano umiyak na parang nagmamakaawa si Enzo, kaya kahit labag sa kalooban kong bumalik. Hindi na umalis sa bisig ni Marcelo si Enzo. Kapag ibibigay sa akin, umiiyak na parang iniwanan. Nakakaawa pa naman ang hitsura nito kapag umiiyak. Masaya ako dahil magkapareho kami ng pangalan ng anak ko. Ibig sabihin na may pitek pa din ako sa puso niya. Kahit na sinasabi niyang hindi na niya ako mahal, alam kong mahal niya pa din ako. Alam kong hindi pa nito kayang sabihin ang totoo. Bibili lang ako ng makakain natin. Anong gusto mong kainin, love? Kahit ano, isasama ko lang si Nathan, dyan lang kami sa malapit bibili. Narating namin ni Nathan ang isang fast food chain. Napangiti sa akin ang cashier. Napasulyap ako sa sinabi ng isang cashier, "Sir, ang gwapo naman ng anak nyo. Kamukhang kamukha nyo, para kayong pinagbiyak na bunga." Kamukha ko, tanong ko para makasiguro ako. Hindi ko ma-imagine na kamukha ko si Nathan, kasi ang nakikita ko kamukha niya si Marcela, or dahil si Marcela lang ang nakikita ko, wala nang iba. Opo sir, hindi ba? Yes sir, magkamukhang magkamukha po kayo, mula sa ilong pati sa mata at labi. Pati nga po shape ng mukha nyo sir, nakuha ng anak nyo. Napatingin ako kay Nathan na nakatitig na sa akin. Tumibok ng mabilis ang puso ko nang magtama ang aming mga mata. Ito na po ang order nyo. Thank you sir. Nang marating ko ang park, nakita ko ang dalawa. Mukhang kinakausap ni Marcela si Enzo. Pangiti-ngiti ang anak ko. Papa, napatingin ako kay Nathan nang itinuro nito ang dala kong supot. Mukhang nagugutom na ang anak ko. Gusto kong sabihin kay Marcela na alam ko na kung sino ang ama ni Nathan, at ako yun. Wala akong karapatan na tanungin siya sa bagay na tinalikuran ko na noon. Wala akong mukhang maiharap sa kanya. I cleared my throat to distract her attention. Here is our food, love. Hindi ko pa din kayang alisin ang endearment ko sa kanya. Hindi kasi ako sanay na tinatawag siya sa pangalan. Umupo ako sa tabi niya. Susubuan na lang kita, love. Napatitig sa akin si Marcela na para bang may mali sa sinabi ko. Huwag na, kaya ko namang kumain kahit karga ko si Enzo. Baka kasi mahirapan ka, malikot pa naman yan kapag nasa kandungan. Sanay na ako, si Nathan laging nasa kandungan ko kapag kumakain ako. Ayaw din kasing magpababa, minsan kasi naglalambing. Nakita kong sinubuan ni Marcela ng soup si Nathan pati na si Enzo. Pwede na ba silang kumain ng ganyan? Oo naman, 1 taon na sila. Kaya pwede nang kumain ng mga solid food. Bakit, hindi mo ba pinapakain ng solid food si Enzo? Wala akong alam kung kumakain na ba ng solid food ang anak ko. Si Weng kasi ang nag-aalaga sa umaga. Sa gabi naman tulog na ang anak ko kapag dumarating ako sa bahay. Hindi ko alam, sa gabi ko lang nakakasama si Enzo. Dapat alam mo kung ano ang mga kinakain ni Enzo. Hindi pwedeng iasa mo sa yaya ang lahat. Tsaka nasaan ba si Nadia? Hindi niya ba inaalagaan ang anak niyo? Parang may inis sa pagkakatanong niya sa akin.
Unfortunately, she don't have the time for Enzo. Araw-araw siyang lumalabas. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. I don't mind at all. Enzo is my top priority than her. Magmula nang dumating si Enzo sa buhay ko, si Enzo na naging top priority ko aside from my work. Dapat lang ay priority mo si Enzo. Tingnan mo naman kulang siya sa kalinga ng magulang. Hindi mo dapat sinasawalang bahala ang anak mo. Siguro na ikwento ni Weng na madalas akong wala sa bahay. Inaamin ko naman na madalas nauuna ang trabaho ko bago si Enzo. I know that's why I'm trying my best to fix my time for him. How about you? How can you manage to take care of him while you are working? Gusto ko munang ganito kami. Ayoko kasing ang awkward namin sa isa't isa. Buti nga maaga ang uwi ko sa trabaho. Tsaka malapit lang ang pinagtatrabahuan ko sa bahay namin. Kaya nakakasama ko ang anak ko bago matulog. Kapag Sabado at Linggo, I spent much time with him. Kung nagkakasakit siya talagang liliban ako sa trabaho kahit mabawasan na ang sweldo ko, ayos lang. Mas importante ang anak ko. Nathan are so lucky to have Marcela as his mother. Nalulungkot ako para kay Enzo because Nadia is not a good mother to him. Na-witness ko na yun one time. She hurt Enzo. Halos mag-apoy ako sa galit dahil kaya niyang saktan ang sariling anak. She was so cruel. Kaya binilin ko kay Weng na huwag niyang hayaang iwanan kay Nadia si Enzo. Anong klaseng ina ang babaeng yun? Mas importante pa ang kaibigan nito kaysa alagaan ng anak niya. She promised me to take care Enzo. And she even begged me to give her a chance to be with Enzo. But she broke her promises. What do I expect to that kind of woman? Nathan are so lucky. As much as possible, I try to be with Enzo. Kung pwede nga lang dalhin ko siya sa trabaho, gagawin ko, but sometimes may mga out of town akong pinupuntahan, hindi ko naman pwedeng isama. Hinaplos ko ang buhok ng anak ko. Hindi na nagsalita pa si Marcela kaya hindi na din ako kumibo. Nagpapasalamat ako at busog sa pagmamahal ang anak naming si Nathan. Pagkatapos naming mamasyal sa park, hinatid ko ang mag-ina. Ayaw pa sana ni Marcela pero pinilit ko. Alam kong ayaw niya akong makasama. Kung hindi dahil kay Enzo ayaw niya akong makita. Buti na lamang nakatulog na si Enzo kaya hindi mahirap baka kasi maghabol ito kay Marcela. Pagka-uwi ng bahay naabutan ko si Nadia na nakaupo, may kausap ito sa phone. Mom, bakit kailangan mo pang sabihin ang totoo kay Nathaniel? Para ano, balikan niya si Marcela? No way mom. Please? Ako nang bahala sa lahat. Anong ibig sabihin ni Nadia? Nagtago ako sa isang sulok, buti hindi pa nagising si Enzo. Pinakinggan ko kung ano pa ang pag-uusapan nila ni Mommy. Please mom, hayaan niyo muna kaming magkaayos na mag-asawa ko. I want to spend time with them. Mahal ko ang mag-ama ko. Napapailing ako sa kaplastikan ni Nadia. She doesn't loves US. Mas importante sa kanya ang career at kasikatan. Nakita kong inend na nito ang tawag. Kailangan kong makausap si Mommy. May kailangan siyang ipaliwanag sa akin. Nakaramdam ako ng kaba. Para bang may malalaman akong ikakabigla ko. Kinaumagahan, maaga kong pinuntahan sa bahay si Mommy. Nagulat pa siya nang nakita niya ako. Nasa dining area sila ni Daddy. Ay ho, napadalaw ka? Lumapit ako para hagkan ang pisngi ni Mommy. Mom, may sasabihin ba kayo sa akin? May dapat ba akong malaman? Anong ibig mong sabihin, Mom? Please tell me the truth. Seryoso kong tiningnan si Mommy. Napasulyap ito kay Daddy. Tumango siya kay Mommy bilang pagsang-ayon. Anak, patawarin mo sana ako sa nagawa ko. Ginawa ko lang yun dahil akala ko makakatulong yun para sa'yo. Alam mong ayoko kay Marcela para sa'yo. Straight to the point mom, may diin ang bawat salita ko. Alam kong may kinalaman sila sa resulta ng check-up ni Marcela noon, kayang-kayang nilang gawin yun. Kahit ako na anak niya kaya niyang manipulahin, ibang tao pa kaya? I paid the doctor na tumingin kay Marcela. Kami ang nagplano ni Nadia na palabasang hindi siya magkakaanak para mapaghiwalay lang kayo. Napaiyak si Mommy. Patawarin mo ako anak, nagsisisi na ako sa nagawa ko sa iyo. Kaya nga gusto kong ituwid ang lahat ng mga maling ginawa ko. Halos manginig ang buo kong katawan dahil sa pagpipigil kong magalit. Nalaman ko na nagkaroon ng leukemia si Marcela habang ipinagbubuntis niya ang anak niyo. Ako ang kumuha ng doktor para sa kanya. Pinalabas lang namin na libre ang serbisyo ng doktor. Kahit doon man lang makabayad ako sa mga kasalanan ko sa kanya.
Ako ang donor ng bone marrow ni Marcela. Anak, patawarin mo ako. Nagkaroon ng sakit si Marcela. Paano niyo nagawa sa akin ito, Ma'am? Kung hindi ko pa narinig ang usapan niyo ni Nadia, hindi niyo pa sasabihin. Hanggang kailan niyo ililihim sa akin ang lahat? My God, nagawa niyo sa akin ito at lalo na kay Marcela na wala namang ginawang masama sa inyo. Nasaan ang konsensya niyo? Wala ka nga pala nun. Sasabihin ko naman pero natatakot ako na baka kamuhiin mo ako sa mga nagawa ko. Pero hindi na kaya ng konsensya ko. Kaya nga sinabi ko kay Nadia na sabihin na namin ang lahat. Bakit ba ako naging bulag sa mga kasinungalingan nila? Sa lahat ng sakripisyong ginawa ko sa pamilyang ito, hindi niyo ako kahit kailan pinahalagahan. Kahit sa babaeng minahal ko, hindi niyo ako hinayaang maging masaya. Gumawa pa kayo ng kasinungalingan para lang sirain kami? Sinira mo pati ang buhay ko, how dare you to do that to me? Hindi lang si Marcela ang sinaktan niyo, pati ako, hindi mo alam kung gaano ang pagsisisi ko sa nagawa kong pagtataksil kay Marcela. Hindi ako pinatahimik ng konsensya ko, dahil lang sa resulta na hindi naman totoo. Pinaikot niyo lang ako sa palad niyo, naging sunod-sanyaran ako sa lahat ng kagustuhan niyo, tinanggalan niyo ako ng karapatan na makapiling ang anak ko at ang asawa ko, napakasama niyo, ang sama-sama niyo, halos habol-habol ko ang hininga ko, nang hina ang tuhod ko. Hindi ko alam na may malubhang sakit na pala si Marcela noon, wala man lang akong nagawa, iniwan ko pa siya dahil ang akala ko hindi niya ako mabibigyan ng anak, pero kasinungalingan lang pala ang lahat, napakasama nila. Napaupo ako sa sahig habang umiiyak, ang kaawa-awang Marcela nagdusa ng dahil sa akin at sa pamilya ko, at ang anak ko. Tumayo ako at lumabas ng bahay.